Konti pa. Mananampal na ako dito. Kagugulo nitong mga kasama ko. Dinaig pa yung elementary student sa kakulitan. JJ. Si Eren nga oh. Sumbong sa akin ni Sin, ikaw kaya nauna. Sagot naman sa kanya ni Eren. Tinignan ko sila pareho ng masama pero walang talab yun. Pati sila Kit at Rory nakikigulo din sa kanila. Tanging kami lang nila Kiefer at Josh ang walang kibo dito sa pwesto namin. Meron akong iniisip. Pag-uwi ko kasi sa bahay kanina. Meron kami ng hindi inaasahang bisita. Yung parents ni Cyrus. Hindi ko alam yung gagawin ko kanina. Gusto daw nila akong makausap. Ilang linggo na daw kasi akong hinahanap ni Cyrus. Gusto daw niya akong makita. Pero ayoko. Natatakot ako. Ayoko sana nang pumayag pero nakikiusap sila sa akin. Ang masama pa nito, ngayon pa sana nila ako gusto ng isama. Buti na lang at dumating si Aris. JD. Tawag sa akin ni Kiefer. Bakit? Tanong niya. Ano nang bakit? Bakit ang tahimik mo? Kanina kapag ganyan simula nung tumawag yung okay lang ako. Kinakabahan kasi ako para kay Yuri. Palusot ko. Hindi na siya nagsalita. Maganda yun para sa akin. Ayoko talaga ng pag-usapan. Biglang may lumabas na matinis na tunog sa speaker mula sa stage dito sa auditorium. Mukhang mag-uumpisa na yung contest. Kailangan ko muna nang alisin yung nasa isip ko. Susuportahan ko muna si Yuri. Good evening everyone. Bati nung host sa amin. Malakas na palakpakan naman ang sinagot namin. Siya rin yung naging host nung contest nung Martes. Kasama niya kaya yung pagdilim ng panahon? Habang nagsasalita yung host, napansin namin si Rory na tumatakbo palapit sa amin. Guys, nasira yung audio tape na dala namin para kay Yuri. Sabi niya sa amin. Gumagana pa yun kanina ah. Sabi ni Kit. Mukhang may sumabutahe. May dala ba kayong backup? Tanong sa amin ni Rory. Nagtinginan kami, nagbabaka sakaling may sumagot ng meron. Pero wala, matatalo si Yuri nito. Edrix, samahan mo si Rory sa room. Kunin niyo yung gitara, ipagamit niyo kay Yuri. Utos ni Kiefer. Mabilis ang naging kilos nila Edrix. Binalik namin yung tingin sa host. Bigla kasing nagpalakpakan ang mga tao. Umpisa na pala ng contest. Sana nga lang umabot pa sila Edrix. Simulan natin sa Section E. Sabi ng host at lumabas yung representative ng Section E. Your Love ang kinakanta niya. Pero wala doon ang atensyon namin. Hinihintay namin ang dumating sila Edrix. Natapos ang Section E at muling lumabas yung host. Wala pa rin ba? Natataranta ng tanong ko. Pilit nilang sinilip ang paligid pero wala pa rin sila Edrix. Ngayon naman ang Section E. Muling sigaw ng host at lumabas ang taga-section habang kumakanta yung E, bigla nang dumating si Edrix hingal na hingal. Okay na. Naibigay na namin kay Yuri. Sabi ni Edrix at naupo. Pero meron pang isang problema. Mapipilitang magpalit ng kanta si Yuri. Sinabi na kasi niya sa amin na hindi daw niya kaya nang tugtugin sa gitara yung unang kanta ng napili niya. Maraming salamat sa napakagandang kanta section. Sabi nung host at nagpalakpakan ang mga tao. Alam naman na si Yuri na ang susunod. Napakagat na lang ako sa ibabang labi ko. Palakpakan naman natin ang section. Sigaw nung host at lumabas si Yuri hawak ang acoustic guitar. Si Yuri na. Woo! Yuri! Sigaw nitong mga katabi ko. Sandaling inayos yung gitara at nagtesting na rin. Nang maayos na ang lahat nagsalita si Yuri sa mic. I will sing Can't Stop the Feeling, covered by Joseph Vincent. Sabi ni Yuri at nagsimula ng kumanta. I got this feeling inside in my bones, it goes electric, wavy when turn it on all through the city, all through and home we're flying up, no ceiling, when we're in our zone. Ang ganda nung kanta ng napili niya. May boses din palang maipagmamalaki tong si Yuri. Parang si Kiefer lang. I got that sunshine in his pocket, got that good soul in his feet, feel that hot blood in his body when it drops. Oof, can't take my eyes up off it. Moving so phenomenally, room on lock the way we rock it, so don't stop. Meron ako nang aaminin.
Crush ko talaga si Yuri nung unang beses ko pa lang siya nang nakita. Lakas kasi ng dating ng red hair. Hahaha kaya lang magkaugali kasi sila ni Kiefer, kaya hindi ko inaamin sa sarili ko. Pero nung bumait na siya sa akin, hindi ko maiwasan na hindi mapangiti. Under the lights when everything goes nowhere to hide when I'm getting you close when we move, well, you already know so just imagine nothing can see but you when you dance, dance feeling good, good. Creeping up on you so just dance, all those things, shouldn't do but you dance, and ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Maswerte yung nagugustuhan ni Yuri ngayon. Sana nga lang magustuhan din siya. Kawawa naman kasi kung hindi. Na nga kay Ella tapos githi pa sa kanya. I can't stop the feeling so just dance, can't stop the feeling so just dance. Kung ako lang yun tapos wala din akong iklabo kay Kiefer ay. Hayahay ang buhay. Happy together lang peg namin. Did you know that Yuri only sing for a certain person? Biglang sabi ni Kiefer dahilan para mapatingin ako sa kanya. Ha? Sa mga oras na to, kinakantahan niya yung babae ng gusto niya. Paglilinaw niya. Talaga? Alam pala ni Kiefer na may nagugustuhan si Yuri. Sa bagay, best friend sila kaya hindi imposible yun. Oh, it's something magical, it's in the air, it's in the blood, it's rushing on, don't need no reason, don't need control, so high, no ceiling, when I'm in my zone. Binalik ko yung tingin kay Yuri. Ako lang ba o para nang nakatitig talaga siya sa akin? Ang weird ng pakiramdam ko. Kahit hindi pa siya tapos kumanta na pilitan akong tumayo. Nagpaalam akong mag-car lang. Ang totoo, kakaiba lang kasi talaga yung pakiramdam ko. Bigla akong hindi naging komportable. Dumiretso ako sa pinakamalapit na sisi. Pero hindi pa ako nakakapasok sa loob nang makarinig ako ng umiiyak. May multo pa yata. Putya. Pero hindi multo yung nakita ko sa loob. Si Grace. Hindi pa ako nagsasalita pero tinignan agad niya ako ng masama. Akala ko ba kakausapin mo si Denzel? Inis na tanong niya sa akin at pilit pinunasan ang luha niya. Kala ko ba okay na sila? May nangyari ba? Muli niya nang pinunasan ang mga mata niya. Pinanagutan nga ni Denzel yung bata pero ganun pa din yung pakikitungo niya sa akin. Sabi niya at muli na naman ang umiyak. Sabi niya mahal niya ko pero hindi ko naman maramdaman. Nakagat ko na lang ang ibaba ng labi ko. Ano bang dapat kong gawin? Alam ko hindi na dapat ako makialam. Pero buntis siya. At umiiyak. Masama yun para sa baby. Hanggang sa merong pumasok na ideya sa utak ko. Agad akong lumapit kay Grace at bumulong sa kanya. Nagtaka pa siya nung una pero sumang-ayon din siya. Agad ako nang lumabas ng key at hinanap si Denzel. Nasa backstage sila at nakikipag-usap kay Yuri. Mukhang kanina pa siya tapos mag-perform. JJ. Tawag nila sa akin. Tumakbo ako palapit sa kanila at sandali nang naghabol ng hininga. Saan ka galing? Bakit bigla ka nawala? Tanong sa akin ni Yuri. Maya ko na lang papaliwanag. Sagot ko at humarap kay Denzel. Sumama ka sa akin, may pag-uusapan tayo. Hinawakan ko ang kamay niya at agad siya nang hinatak palayo. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Teka lang, Jay. Pigil niya sa akin pero hindi ako nagpaawat. Nakarating kami sa gilid ng room. Binitiwan ko siya at tinitigan sa mga mata. Bakit ba, Jay? Ano nang balak mo kay Grace? Inis na tanong na ako sa kanya. Ha? Kala ko ba okay na lahat sa amin? Yun din akala ko. Pero umiiyak na naman siya. Sandaling tumahimik si Denzel at parang nag-isip. Siguro siya na hindi gusto ni Grace yung pagtrato niya. Jay. Hindi ko naman alam yung gusto niya nang mangyari. Pinanagutan ko na yung bata, kaya nga nagtatrabaho ako ng mabuti. Pero si Grace, you accept your responsibility with the child, but how about your responsibility with Grace? Babae pa rin siya at kahit hindi kayo kasal, meron ka pa ring responsibilidad sa kanya. Inis na paliwanag ko. Bigla na lang siya nang umiyak. Nagulat ako pero hindi ako nagpakita ng awa o simpatya. Hindi ko na kasi talaga alam ang gagawin sa kanya. Mahal ko kasi si Grace pero natatakot ako.
Alam kong galit siya sa akin dahil sa ginawa kong paggamit sa kanya. Alam ko din na hindi niya ako mapapatawad kaya kusa na akong lumalayo. Kapag okay na lahat at meron na akong ipagmamalaki, liligawan ko siya ulit. Pero ngayon na wala ako kahit ano, alam kong papasok sa isip niya na ginagamit ko pa rin siya. Paliwanag niya habang pilit pinupunasan ang luha niya. Huminga ko ng malalim at tumingin sa ibang direksyon. Pwede ka nang lumabas? Sigaw ko. Alam kong nagtaka si Denzel sa sinabi ko. Mula sa likod ng mga tambak na gamit lumabas si Grace. Lumapit siya sa amin at tinignan ng masama si Denzel. Ganun ba tingin mo sa akin? Galit na tanong ni Grace. Naman. Tropa kaya kayo ni Freya. Hindi sumagot si Denzel. Sa inis ni Grace, pinaghahampas niya at halos itulak niya si Denzel. Pero hindi pa rin siya sumasagot. Denzel. Kaharap mo na si Grace. Sabihin mo na yung problema. Walang mangyayari kung lalayuan mo lang siya ng lalayuan, paliwanag ko. Pero parang para sa akin yung mga sinabi ko. Bigla kasing pumasok sa isip ko si Cyrus. Siguro nga dapat ko na siya nang harapin. Grace D. Panimula ni Denzel at bigla na lang niya nang niyakap ang kaharap. Sorry kung naduduwag ako sayo. Hindi ko na hinintay ang sasabihin pa ni Denzel. Umalis na ako at hinayaan na sila ng mag-usap. Meron din ako ng sariling problema na haharapin. Kinuha ko yung phone ko at din niya yung number na iniwan sa akin ng parents ni Cyrus. Hello? Sagot ng kung sino sa kabilang linya. Hello? Si JJ po ito. Jay. Sana pumayag ka nang magpakita sa anak namin kahit sandali. Huminga ako ng malalim at napatingin sa langit. Pipayag po ako. Salamat, Jay. Matutuwa si Cyrus sa sinabi mo. Pero ako hindi natutuwa. Kilala ko si Cyrus, malalim pa sa ugat ng puno kung magtanim siya ng galit sa kapwa. Hindi siya titigil hangat hindi nakakaganti. Hindi ko alam kung tama ba tong ginawa ko. Author's note, sa kanya ka tumabi pagsakay mo ng train to Busan, ligtas ka. Ha 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 ha. Si Denzel Castillo. Si Grace Miller. 7:35 ang aga ko nagising kahit late na ako nakatulog. Hindi kasi mawala sa isip ko si Cyrus. Sana pala sumama na lang din ako sa pagpatrol kung alam ko lang na ganito yung mangyayari. Nagring yung phone ko kaya agad kong hinanap kung nasan yun. Sa ilalim ng unan ko siya nakita. Si Sin ang tumatawag sa akin. Hello? Sabi ko pagsagot sa tawag. Peram nga ako ng bra mo. Bungad ni Sin sa akin. Gago men. Sira ulo ka ba? Ayaw ako ng pahiramin ni ate ko. Nagagalit sa akin. Magpatulong ka kila Eren. Wag ako ang kulitin mo. Sigaw ko sa kanya at pinatay yung phone. Aga-aga kasi gagalitin ako. Bumangon na ako at dumiretso sa banyo. Naghilamos na at nagsipilyo. Inipitan ko rin ang buhok ko. Kagabi ko lang napansin na humahaba na pala yung buhok ko. Dati hangang balikat lang pero ngayon lagpas na at halos umabot na sa bewang. Pagbaba ko, nasalubong ko pa si Kuya Angelo. Nagpunta daw dito yung parents ni Cyrus? Tanong niya sa akin. Tinatanong kung pwede ko daw puntahan si Cyrus. Sagot ko sa kanya. Pupunta ka ba? Umiwas ako ng tingin at napakagat sa ibabang labi ko. Baka kasi hindi niya ako payagan kapag sinabi ko yung totoo. Kung pupunta ka, siguraduhin mong may kasama ka. Sabi niya at umalis sa harapan ko. Hindi ko nga alam kung tutuloy pa ako. Kinakabahan kasi ako. Dumiretso na ako sa kusina at kumuha ng kakainin. Pagkatapos mag-almusal bumalik ako sa kwarto at inayos yung mga gagamitin mamaya. Alam kong susunduin ako nila David mamaya ng 8:30 am. Biglang nagring yung phone ko. Si Sin ang nasa isip ko na tumatawag sa akin pero iba yung nakalagay sa phone. Sinagot ko yung tawag at hinintay na magsalita yung nasa kabilang linya. JJ. Mom ni Cyrus too. Baka pwede mo nang puntahan yung anak ko ngayon? Please. Nanay ni Cyrus. Umiiyak siya at mula sa kabilang linya naririnig ko na nagkakagulo sila. Para bang may nagwawala na nakikiusap. Kasi po. May gagawin po ako ngayon. Sagot ko. Bakit ngayon pa? May laban ako.
Hindi ako makakarating ng isa safe, baka ma-disqualified kami. Jay, please nakikiusap ako. Pakiusap niya at mas lalong lumakas ang pag-iyak. Ano nang gagawin ko? Nakagat ko na lang ang ibabang labi ko. Bahala na. Message po. Pupunta na ako. Sagot ko. Salamat. Namatay na yung tawag. Nasabunutan ko na lang ang sarili ko. Mapapatay ako nila Kiefer kapag hindi ako nakarating sa oras nito. Agad akong naligo at nag-ayos. Nag-text na rin ako kila David at sinabi nang pupunta na lang ako dun. Lumabas ako ng bahay nang hindi nagpapaalam kay kuya. Hindi niya ako papaalisin ng walang kasama. Ite-text ko na lang siguro siya. Sumakay ako ng taxi at nagpadiretso ng terminal ng bus. Suntok sa buwan tong gagawin ko. Sakto nang paalis na yung bus nung dumating ako. Mabilis lang ang biyahe kapag umaga. Pag-upo ko, para nang sinisilihan yung puwet ko sa pwesto ko. Hindi kasi talaga ako mapakali. Pakiramdam ko, mali nang mali tong gagawin ko. 2 direct na biyahe. Isa-isa kalahati kung hindi traffic. Biglang may nag-text sa akin. Alam kong sila Yuri yun kaya hindi ko na tinignan. Meron ding tumatawag sa akin. Ek, hindi mo ba sasagutin yan? Tanong ng bata sa akin nakatabi ko. Nagpilit ako ng ngiti at umiling. Bumalik yung bata sa ginagawa niya. Sinilent ko na yung phone ko para hindi nakakahiya sa batang katabi ko. Mukha kasing masungit. Nakarating ako sa destinasyon ko. Pagbaba pa lang sa terminal pinagtinginan na ako ng mga nakakakilala sa akin. Pero wala ako ng paki sa kanila. Sumakay ako ng tricycle at nagpahatid sa ospital kung saan naka-confine si Cyrus. Lumapit ako sa nurse station at nagtanong. Saan po yung room ni Cyrus Velasco? Sandali lang po ah. Sagot sa akin nung nurse at din si pinindot-pindot sa keyboard. 3rd floor po, room 154. Thank you po. Sabi ko at lumakad na paalis. Sa hagdan ako dumaan. Para in case na magbago ang isip ko pwede pa akong bumalik agad. Pero mukhang hindi ganun yung mangyayari. Nakarating ako sa 3rd floor. Nasa tapat na ako ng pinto ng kwarto ni Cyrus. Nakahanda na rin ang kamay kong kumatok sa pinto. May chances pang umatras. Pero hindi na ako pwede nang umatras. Ang lakas ng loob kong pagsabihan si Denzel na harapin yung problema pero ako tong naduduwag. Kumatok ako sa pinto at hinintay na bumukas ang pinto. Jay. Bungad sa akin ang nanay ni Cyrus. Nagpilit ako ng ngiti. Ginayak niya akong pumasok at sumunod naman ako. Ano nang ginagawa din kay dito? Galit na tanong ni Ate Cass, kapatid ni Cyrus. Cassandra. Gusto siya na makita ng kapatid mo. Sita ng tatay ni Cyrus. Napatingin ako kay Ate Cass. Galit na galit ang tingin niya sa akin. Lumipat ang tingin ko kay Cyrus na nakahiga sa kama. Nangingilid ang luha niya at para nang ang saya niya na makita ako. Meron siya ng neck support, nakabenda ang kanang kamay at may bakal ang binte. Meron din siya ng benda sa ulo. Hindi ako makapaniwala na ako ang may gawa niyan sa kanya. JJD. Tawag niya sa akin. Nilapit ako ng nanay niya sa kaliwa ng bahagi ng kama. Sa sobrang inis ni Ate Cass lumabas siya ng kwarto at padabog na sinara ang pinto. Pinaupo ako ng nanay ni Cyrus sa tabi niya mismo. Para ako nang mulala sa ginagawa ng nanay niya. Hinawakan ni Cyrus ang kamay ko kaya napatingin ako sa kanya. Kamusta ka? Sabi nila hindi ka na daw dito nag-aaral. Tanong niya sa akin. Kung titignan siya, para nang sabik na sabik siya sa mga ikukwento ko. Hindi ako sigurado kung yun nga talaga siya ngayon. Hindi mawala sa isip ko na pwedeng may balak siya. Doon na ako nag-aaral sa school ni Aris. Bahagya siya ng nagulat. Magkasama na kayo ni Aris? Kala ko galit siya sa'yo. Si Cyrus ka ba talaga? Nag-iiwasan kami kung kailangan. Pilit kong sagot. Humigpit ang hawak ni Cyrus sa kamay ko, tinititigan din niya ako sa mata. Hindi ko maiwansan na hindi mailang. Magkwento ka. Tungkol sa mga bago mong classmate. Utos niya sa akin. Sandali ako nang tumingin sa mga magulang niya bago tuluyan ang nagsalita. Limitado lang ang kwento ko sa kanya.
Ayoko nang magbigay ng detalye dahil sa bawat pangalan na banggitin ko nag-iba yung tingin niya sa akin. Tumingin ako sa wall clock sa kwarto. 10:45 na, kung aalis na ako makakapag-ayos pa ako sa bahay at aabot ako sa contest. Humarap ako kay Cyrus na mahigpit pa rin ang hawak sa kamay ko. Si Cyrus. Kailangan ko nang umalis. Hinihintay na kasi ako sa amin. Sabi ko habang tinatangkang bawiin ang kamay ko. Wag muna. Dito ka muna, please. Pakiusap niya. Hindi kasi pwede di. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong hawakan sa leg. Galit na galit ang tingin niya sa akin at alam kong pwede niya akong patayin. Hindi pa rin siya nagbabago. Nataranta yung magulang niya at agad na lumapit sa amin para awatin si Cyrus. Dito ka lang. Hindi ka pwede nang umalis? Galit na sabi niya sa akin. Cyrus! Anak! Bitiwan mo si JJ. Sigaw ng nanay niya habang pilit inaalis ang kamay ni Cyrus sa leg ko. Pero pursigo at taimtim ang tingin niya sa akin. Balak niya talaga akong patayin. Alam kong nagtanim siya ng galit sa ginawa ko. Bigla na pumasok si Ate Cass sa kwarto at tumulong na rin sa pag-alis ng kamay ni Cyrus. Cyrus! Bitiwan mo siya! Sigaw ni Ate Cass. Sabay nilang hinatak ang kamay ni Cyrus at para nang napagod din ito kaya bumitaw. Agad akong lumayo sa kanya at naghabol ng hininga. Bigla na lang umiyak si Cyrus at parang nagmamakaawa. Huwag ka muna nang umalis. Dito ka lang. Please. Pakiusap niya habang umiiyak. Tinignan ako ni Ate Cass na parang nagsasabi na wag na akong magtagal pa dito. Pasensya na po. Kailangan ko nang umalis. Yun na ang huling sinabi ko sa kanila. Mabilis ako nang tumakbo paalis. Bastos na kung bastos pero hindi ko na kayang magtagal doon. Wala ako nang balak makipagplastikan sa kanila. Baliw si Cyrus. Pero parang pati ako mababaliw na din huminto ako sa parking ng ospital. Sa isang bahagi ng pader ako sumandal at naghabol ng hininga. Pero hindi pa ako nagtatagal nang may tumawag sa akin. Jay! Tinignan ko kung sino yun. Si Ate Cass at palapit siya sa akin. Ihahatid na kita sa inyo. Kailangan din nating mag-usap. Sabi nito sa akin at hinatak ako papasok ng kotse niya. Hindi pa rin nagbabago ang kotse niya. Pati itsura niya, mukha pa rin siya ng bata. Mabilis na pinaandar ni Ate Cass ang kotse. Daig pa niya yung nang hold up sa bilis niya ng magmaneho. Kung pwede lang sana. Huwag ka nang magpakita kay Cyrus. Sabi niya sa akin. Hindi talaga. Wala ako nang balak bumalik doon. Naawa lang ako sa nanay nila kaya ako nagpunta. Marami pa sana kung gusto nang malaman at itanong kay Cyrus pero hindi na pwede. Tutal ito na lang din ang huli namin ng pagkikita kaya sulutin na. I ate Cass. Ano po ba talaga yung ginawa ko kay Cyrus dati? Tinignan niya ako sandali. Para siyang nainis sa tinanong ko. Ginawa mo tapos hindi mo alam? Nagpapatawa ka ba? Inis na sagot niya sa akin. Mahirap ipaliwanag. Binugbog mo si Cyrus. Ang dami naming umaawat sa'yo pero hindi ka tumitigil. Para kang ibang tao, wala kang pinapakinggan. Akala namin napatay mo na siya. Paliwanag niya. Napalunok na lang ako. Ganyan din ang sinabi ni Kiefer sa akin. May ginagawa ba ako nang hindi ko alam? Alam kong hindi maganda naging ugali sa'yo ni Cyrus. Pero bakit mo ba siya sinaktan ng ganun? Hindi ako makapagsalita. Hindi ko naman alam kung bakit ko ginawa yun. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawa yun. Comatose si Cyrus ng ilang buwan. Nang dahil lang sa ginawa mo. Internal hemorrhage ang sabi sa amin ng doktor at operation lang ang option namin. Alam ko yun. Kaharap ako nung sinabi nung doktor yun. Lahat sila nakatingin sa akin at ako yung sinisisi. At nang dahil doon, inatake sa puso si Lola. Akala ko mapapahamak na rin siya nang dahil sa akin. Mabuti na lang at nadaan sa gamot yung problema. Dagdag niya pa. Hindi na ako nagsalita pa. Hinayaan ko siya ng sermunan ako at kung ano-ano pa. Sa bilis niya ng magmaneho, hindi ko na malaya na malapit na kami sa amin. Inihinto niya yung kotse sa tapat ng gate. Salamat, Ate Cass. Sabi ko bago bumaba.
Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Mabilis akong naglakad papasok sa bahay. Ang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ako makahinga, sana talaga hindi na ako nagpunta dun. Napatingin ako sa wall clock. Shit. Tumakbo ako papunta sa kwarto ko para kunin yung mga gamit. Hindi na ako nag-ayos, dun ko na lang aayusin ang sarili ko. Nagtawag agad ako ng taxi paglabas ko. Hindi ako aabot kung lalakad ako or magbike. Kaya lang kung mamalasin, traffic na paglapit ng sasakyan sa boundary ng school. Bumaba na ako at tinakbo na lang. Pagpasok sa gate ng school, napansin ko agad yung nagsisigawan sa harap ng main building ng 4th year. Jay! Tawag sa akin ng kung sino. Hinanap ko yun at nakita ng papalapit sa akin si David. Bakit ngayon ka lang? Tanong niya sa akin. Meron kasi ako, tapos na yung contest. Pero maaga pa. May 1 oras pa ako para makapaghanda. Paano nangyaring tapos na? Nakita ko sila Eren na naglalakad papunta sa room kaya agad akong tumakbo para habulin sila. Sa tapat ng mismong room namin ko sila naabutan. Saan ka ba galing? Galit na bungad sa akin ni Kiefer. Meron akong, mahalaga pa ba yan sa araw na to? Alam mong may laban ka pero sinabay mo pa talaga yan. Kiefer kasi, hindi na rin tumuloy si Sin kasi nga wala ka. Sermon pa sa akin ni Kiefer. Gusto kong magpaliwanag pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin yung nangyari. Lumabas si Yuri mula sa pinto ng room. Ano bang nangyari, Jay? Mahinahon na tanong ni Yuri. Pati sila Sin at iba pa lumabas na din ng room at hinintay ang sasabihin ko. Kasi, aakala ko isa-ses pa yung contest. Halos pabulong kong sabi. Tinatawagan ka namin, bigla kasing binago nila Freya yung oras. Sagot sa akin ni Sin, nakagat ko na lang ang ibabang labi ko. Sana pala tinignan ko yung phone ko kahit sandali. Saan ka ba talaga galing? Galit na tanong na naman ni Kiefer. Bumalik ako sa amin, sa probinsya namin. Sagot ko. Ngayon pa talaga? Nanadya ka ba? Sigaw sa akin ni Kiefer dahilan para kusang bumagsak ang mga luha ko. Hinawakan ni Yuri yung braso ni Kiefer para awatin siya pero tinabig lang niya yun. Galit pa rin ang tingin niya sa akin. Kasi, meron din naman ako ng sariling problema na kailangan ng harapin. Sagot ko at bumagsak ang mga luha ng kanina ko pa pinipigilan. Hindi ko naman gusto na hindi makarating. Pinilit ko naman eh. Hindi ko rin gusto na isabay yun ngayon. Pero kinailangan ko. Lalapit sana sila sa akin pero sininyasan ko sila na huminto. Tinignan ko si Kiefer na galit pa rin ang tingin sa akin. Ano pang gusto mong malaman? Kung ano yung problema ko? Yung ex ko, si Cyrus. Na hanggang ngayon misteryo pa rin sa akin kung paano ko siya nagawa ng bugbugin at maging dahilan ng pagkaka-ospital niya. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iyak ko. Ayoko nang humarap sa kanila ng ganito. Hindi ko pinangarap na umiyak sa harap ng maraming lalaki. Tumalikod ako sa kanila at naglakad paalis. Ayoko nito, ayoko nang ipakita sa kanila na mahina ako. Malakas ang sigawan ng mga tao sa auditorium. Hanggang dito sa pwesto ko naririnig ko sila. Nasa gilid ako ng room namin ngayon. Ayoko manood, makikibalita na lang ako sa kung sino ang mananalo. Pagkatapos na nangyari kanina, ayoko muna nang makipag-usap sa kahit kanino. Umuwi ako sa bahay at dun umiyak pero nakita naman ako ni Kuya Angelo. Kinailangan ko ding bumalik sa school dahil magpapatrol pa kami. Pero pinili kong magpaiwan habang yung iba nanunood at naghihintay ng oras nila. Hawak ko yung cellphone ko at tinitignan yung mga text nila sa akin. From, Sin message, 11 na daw yung contest. Sunduin ka namin ngayon. From, David message, asan ni? Umalis ka daw. From, Yuri message, sagutin mo yung tawag ko. Please. From, Sin message, Jay. Sagutin mo. Nag-aalala kami. Hindi ko mapigilan na hindi maiyak habang binabasa yung mga text nila. Alam ko kasi na nasa akin ang sisi ng lahat. Masakit sa akin yun, pinaghandaan namin ng husto yung contest pero nauwi lang sa wala. Hindi ka ba nilalamok dyan sa pwesto mo? Tanong ni Yuri at biglang naupo sa tabi ko. Pinunasan ko yung luha ko at pilit tumahan. Hindi naman. Bakit nandito ka? Napatingin ako sa tabi niya. May dala siya ng gitara.
Ngumiti siya sa akin at tumingin sa langit. I don't know where to go. Sa auditorium ka dapat. Hindi mo ba hintayin yung announcement kung sino nanalo? Tanong ko sa kanya at pilit inabot yung gitara sa kamay niya. Ayoko. Disqualified naman ako, bakit aalamin ko pa yung mananalo? Natigilan ako sa sinabi niya. Disqualified. Hindi ko alam yun. Pero bakit naman? Bakit ka na-disqualified? Isang contest lang daw kasi per person. Sagot ni Yuri at ngumiti sa akin. Inabot din niya yung gitara nang mapansin niya ang nahihirapan ako nang abutin yun. Nilagay ko yun sa hita ko at nag-feeling gitarista. Ibig sabihin kung natuloy pala si Sin, madi-disqualify din siya. Nagnod naman si Yuri. Pero wala namang sinabi ng ganun sa rules. Pakana naman siguro to ni Freya. Nasaya ng tuloy effort ni Yuri. Ang ganda pa naman ng kanta niya. JD. Tawag sa akin ni Yuri. Sino yung Cyrus? Natigilan ako, hindi ko kasi alam kung dapat ko bang sabihin sa kanya. Nakakasawa mang pakinggan pero nailang talaga ako nang magsabi. Hindi masama magsabi minsan. May punto yung bulet sa utak ko. Sabi nga nila nagagaan daw yung nasa loob mo kung ilalabas mo. Ex-boyfriend ko. Kamusta naman ang pagkikita nyo? Hindi maganda. Tinignan ako ni Yuri. Pwede mo bang ikwento? Tipid na tango ang sinagot ko sa kanya. Ayaw niya akong paalisin. Gusto niya dun lang ako sa tabi niya. Sinakalpangan niya ko dahil sa galit niya. Biglang naging seryoso si Yuri. Ginawa niya yun? Buti na lang andun yung pamilya niya para awatin siya. You're not thinking of getting back there, do you? Ay naku. Hindi na ako talaga babalik dun. Mabuti naman. Pabulong na sabi ni Yuri. Kinalabit ko yung string ng gitara. Pa-experience man lang. Hindi naman kasi ako marunong nito. Gusto ko lang itry. Gusto mo turuan kita? Presinta ni Yuri. Umiling ako at binalik yung gitara sa kanya. Wala ako ng tiyaga sa ganyan. Dati ko pa sinusubukang maggitara kaya lang nawawalan ako ng gana. Kaya hangang tingin na lang ako at pangarap. Bahagya siya ng tumawa. Tutugtugan na lang kita. Umiti ako sa kanya at hinayaan siya ng gawin ang gusto niya. Nasa mood naman ako ng makinig ng music. Through all of time and space I'd always rearrange everything around me, so things would go as planned, but found clarity some things aren't meant to be take it as you go on your futures in your hands and all we want is love so as look above thee. Aaminin ko, nakakagaan ng pakiramdam tong ginagawa ni Yuri ngayon. Idagdag pa yung ang sarap pakinggan ng boses niya. Oh, it's the stardust in the sky that makes me realize that I'm not the only one and just know dreams come true, so make sure every single thing that you do just take your time and look up at the stars tonight. Dahil sabi sa lyrics look up at the stars tonight, tumingala naman ako. Yun nga lang failed. Kakaunti lang yung stars. It's cool. Kahit si Yuri tumingala din sandali at bahagya siya nang natawa nung napansing kakaunti lang yung stars. I've never wanted more than to show the world what we can do, to make them see that we're just all unique in our own ways to do what we were made to do and it's our destiny to find out what we were meant to be. Look up and see that. Pinikit ko yung mata ko kasi ang sarap damdamin ng kanta niya. Minsan talaga nakakainggit yung may mga talent sa instruments at pagkanta. Pero mas gusto kong damhin yung kinakanta ni Yuri ngayon. Nawala yung pangamba ko sa mga iniisip ko. It's the stardust in the sky that makes me realize that I'm not the only one and just know dreams come true, so make sure every single thing that you do just take your time and look up at the stars tonight. Bigla na lang siya nang tumigil. Alam kong hindi pa tapos yung pagkanta niya. Dinilat ko yung mata ko at napatigil ako. Huminto ang lahat sa akin. Dahil saktong pagdilat ng mata ko ay ang pagdikit ng labi niya sa labi ko. Ay Yuri! Hindi ko na binilang kung gano'n kami katagal na ganun. Pero nung humiwalay siya sa akin, hinintay ko na magsalita siya. Gusto ko nang magtanong ng bakit. Bakit mo ko hinalikan? Bakit mo to ginagawa? Bakit? Pero ayaw bumukas ng bibig ko. Ayaw ding gumalaw ng katawan ko. Ang tangi ko lang nararamdaman yung walang humpay na pagtibok ng puso ko. Magsalita ka.
Ipaliwanag mo, Yuri. Please. Hindi siya nagsasalita. Tinitignan lang niya ko. Sandali niya nang binaba ang gitara niya nang hindi inaalis ang tingin sakin. Bahagya siya nang lumapit at dahan-dahan nang hinawakan ang pisngi ko. Inilapit niya ulit sakin ang labi niya pero bago niya pa magawa yun. Yuri T. Pareho kami nang napatayo at napatingin sa nagsalita. Walang reaksyon na nakatitig sa amin si Kiefer. Napatingin ako sa hawak niya sa kanan ng kamay. Trophy. Bakit may iyong contest? Pinakinggan ko yung sound na galing sa auditorium. Mukhang tapos na sila at may nanalo na. Kay Kiefer. Bakit may trophy kang hawak? Tanong ko. Tinignan niya yung hawak niya at lumapit siya sa akin. Walang gana ang mga mata niya. Oh. Sabi niya habang inaabot ang trophy. Kinuha ko yun at tinignan yung nakasulat. Battle of the Band Champion Section, nanalo nga sila. Ang galing. Nanalo yung section namin. Nanalo kayo. Nakangiting tanong ko sa kanya. Tipid na sagot niya. Nawala yung ngiti ko nang mapansin kong seryoso siya. Nakikipagtitigan din siya kay Yuri. Nakaramdam ako ng pagkailang. Pipunta lang ako dun, makikibalita ako. Paalam ko at mabilis na umalis. Ang totoo, kakaiba kasi yung aura ni Kiefer. Seryoso din yung itsura ni Yuri na nakatingin sa kanya. Pakiramdam ko may nangyari ng hindi maganda at malapit-lapit na silang mag-away. Pumasok ako sa room. Hawak ko pa rin yung trophy. Jay. Tawag sa akin ni Sin, second place lang kami sa dance troops. Okay lang yun. At least may nakuha kaysa wala. Sabi ko. Bakit na sa'yo yan? Nagkita na ba kayo ni Kiefer? Tanong sa akin ni Felix sabay kuha nung trophy. Nag-uusap lang sila ni Yuri. Lapad nga ng ngiti ni Kiefer kanina eh. Sabi niya siya daw magbabalita sa'yo. Sabi ni Sin habang nakikitingin sa trophy. Pero hindi siya mukha ng masaya kanina. Mas mukha siya ng may iniisip or dinaramdam or nainis. Asan na yung magpapatron ng 11? Sigaw ng kung sino. Napatingin kami pare-pareho sa oras. 11 oras 2 minuto Zef na pala. Hala! Kami yun! Agad naming kinuha yung mga flashlight at lumabas. Naalala ko sila Yuri at Kiefer. Pupuntahan ko sana sila pero pabalik na rin sila ng room. Nagsalubong ang tingin namin ni Yuri. Agad ako nang umiwas. Yung halik. Sumabay ako ng paglalakad kila David. Hindi ako makatingin kay Yuri. Kahit hindi naman ako yung gumawa nun, hindi ko maiwasan. Kasi nga, huminto kami ng lahat sa harap ng main building. Hindi pa daw kasi kami makakapaglinis. Merong pang party-party sa auditorium. Kaya magpapatrol muna. Kasunod lang namin sila Yuri. Parang papatay ng tao sa bilis maglakad si Kiefer. Sandali siya nang huminto sa harap namin pero sa ibang direksyon siya nakatingin. Bahala na kayo kung sino gusto niyong kasama. Inis na sabi niya at naglakad papunta sa kung saan. Nagtinginan kami nila David. Mukhang sinapian na naman siya ng kung sinong kaluluwa. Naglakad na sila David, Sin at Erin. Sasama sana ako sa kanila pero hinawakan ako ni Yuri sa braso. Can we talk? Tanong niya sa akin. Nagnod naman ako. Naglakad na kami papunta sa building ng first year. Nakarating na yata kami sa second floor pero hindi pa rin siya nagsasalita. Yuri T. Tawag ko sa kanya. Ay yung kanina, I thought you'll never ask. Napatingin ako sa kanya. So, hinihintay lang niya ako magsalita. Sapi talaga. Siya yung nag-aya makipag-usap tapos ako yung hinintay magtanong. Ano ba nang ibig sabihin nung ginawa mo? Tanong ko sa kanya. Ikaw. Ano bang iniisip mo? Ibalik daw ba sa akin yung tanong? Kasi, hindi nang hahalik ang isang tao nang walang ibig sabihin. Sabot ko at napakamot ng ulo. Pakiramdam ko ako yung napunta sa hot seat. Ako ba yung may kasalanan dito? If you're thinking if I like you, I won't deny it, T. Natigilan ako. Sinasabi niya bang gusto, but I won't also confirm it, T. Ha? Sumakit ulo ko bigla. Ang gulo kausap nitong si Yuri.
Hindi niya itatanggi na gusto niya ako pero hindi rin niya ako kumpirmahin. Kingi na lang. Naguluhan ako sa sinabi mo. Jay. Look, if I deny it you will think that lied, but if I confirm it there is a possibility that you'll stay away from me. So, won't answer anything. Paliwanag niya at nauna nang naglakad sa akin. Loading. Ayaw mag-sink in sa utak ko yung mga pinagsasabi niya. Kamusta naman yun? Ang dami niya ng theory. Ayoko sana nang lumabas pero kailangan kong libangin ang sarili ko para mawala kahit sandali sa isip ko yung ginawa ni Yuri. Para ng videotape na paulit-ulit na nag-play sa isip ko yun. Idagdag pa yung mga sinabi niya. Para nang ang awkward nang humarap sa kanya. JD. Tawag sa akin ni Felix. Okay lang talaga sa'yo. Ihahatid na kita pa uwi kung ayaw mo. Kasalukuyan kami nang naglalakad papunta sa bahay ng katim niya sa basketball. Celebration daw kasi ng pagkapanalo nila. Yung party-party na sinasabi niya at kaming dalawa lang ang invited. Okay lang. Ano ka ba? Matagal na akong umuo, di ba? Baka kasi napipilitan ka lang, T. Hindi no. May iniisip lang ako. Nagnod na lang siya sa akin. Lakas kasi makapeste nung ginawa ni Yuri. Pero aaminin ko, hindi ako nakaramdam ng galit nung ginawa niya yun. Medyo malayo pa kami sa bahay nung katim ni Felix pero dinig na namin yung malakas na music. Saan ka nga pala natututong mag-violin? Biglang tanong ko kay Felix. Naalala ko kasi yung Battle of the Band. Nagawa niya nang magpalit ng instrument at galing niya. Napayo ko si Felix at para nang nag-isip sandali. Sa stepbrother ko. Shoot! Hindi ko intensyon na buksan yung topic na yun tungkol sa kapatid niya. Very wrong. Sorry, T. Sabi ko. Nagpilit siya ng ngiti. Okay lang, ni. Huminga siya ng malalim at niligid ang paningin. Idol ko siya eh. Gusto ko kung ano nang alam niya alam ko din. Close siguro kayo. Sobra. Lagi nga siya nang kinakagalitan kasi sinasama niya ako sa mga kalokohan niya. Kwento niya habang nakangiti. Tapos nung nag-aaral na kami, sinasabi niya sa lahat na tunay kaming magkapatid. Hindi rin siya payag na may umagrabyado sa akin. Tapos pinakilala niya sa akin sila Kiefer. Ang saya niya tignan habang kinukwento yung tungkol sa stepbrother niya. Sobra na close nila kahit hindi naman sila tunay na magkapatid. Naalala ko bigla yung kuya ko. Kamusta kaya siya sa pamilya ng umampon sa kanya? Meron din kaya siya ng kinikilala ng kapatid ngayon? Alam kaya niya na may kapatid siya sa tunay niya ng pamilya? Kaya lang nung pagtagal mas madalas na niya nang kasama sila Kiefer kesa sa akin. Hanggang sa nangyari na nga yung aksidente. Biglang nag-iba yung tono niya. Mukhang masakit pa rin sa kanya yung nangyari sa stepbrother niya. Tinapik ko siya sa braso. Kung nasan man siya, sure ako nang binabantayan kanya. Sabi ko at mumiti sa kanya. Gumanti naman siya ng ngiti. Gusto ko pa sana magtanong pero sensitive issue na yung inuungkat ko. Napahinto kami nang makarating kami sa tapat ng bahay nung katim niya. Ang laki ng bahay, ang dami ng tao at napakalakas ng music. Tutuloy pa ba tayo? Tanong ko kay Felix. Para nang ayoko na. Sagot niya sa akin at tinignan ang paligid. Para ng mga hayop na nakawala sa koral yung mga tao. Sayawan ng sayawan, tawanan ng tawanan, halikan ng halikan, suka ng suka at walang tigil sa pagtungga ng alak. Felix! Pareho kami nang lumingon dun sa tumawag. Kahit hindi ako si Felix, nakilingon na ako. Si Kiko kasama sila Michael. Meron siya ng hawak na bote ng alak at muka ng may tama na. Buti dumating kayo. Sabi niya at pareho kami ng inakbayan. Ang baho. Amoy na buro ng alak. Pasok na tayo. Ipapakilala ko kayo sa lahat. Dagdag nito at pilit kaming itulak papasok. Walang tigil sa pagsayaw ang mga tao, karamihan puro mga taga-Efes. Halos mapipi ako sa panggigit-git nila. Pagdating sa gitna, binitiwan kami ni Kiko. Hinawakan ni Felix yung kamay ko. Hinigpitan niya yun ng utusan ni Kiko ang ihi na patayin ang music. Kinuha niya yung mic at binaba yung bote ng hawak niya. Listen up guys. Sabi nito at tumingin sa kanya lahat. This is Felix Collins. Ang nagpanalo sa Sharks Lair.
Malakas na hiyawan at palakpakan ang sinagot nila ng lahat. This party is not only to celebrate our championship but also to welcome our ace player. Yeeha! Sigaw nila. Halos mabasag yung eardrums ko sa sigaw nila. Isama pang ang babaho ng hininga nila para nang natuyot yung ilong ko. As this party started. Sigaw ni Kiko. Tumunog ulit ang malakas na music. Pinagkaguluhan nila ng lahat si Felix. Para nang may stampede sa dami nila at hindi na nakayanan ng kamay niya kaya napabitaw siya. JJ. Hala! Felix! Sigaw ko pero dahil sa dami ng tao, kusa na lang ako na paatras at nawala na sa paningin ko si Felix. Felix! Lalo nang lumakas ang music at lalong dumami ang tao. Gustuhin ko mang makisiksik hindi ko magawa. Shit! Felix! Asan ili? Kahit sarili kong boses hindi ko na marinig dahil sa lakas ng tugtog. Masasaya nang lang yung laway ko at baka matodas pa yung vocal ko nito. Nakipagsiksikan ako ng pilit. Lahat ng matanaw kong kahawig ni Felix nilalapitan ko. Pati kamukha ng damit niya nilapitan ko din umikot na rin ako sa ibang parte ng bahay. Nakarating pa akong kusina. Kung sino-sino na yung nabunggo ko. JJ. Tawag ng kung sino sabay hawak sa balikat ko. Tinignan ko agad kung sino yun. Si Mika at Calix. Nakasombrero kasi at sunglasses yung kasama niya. Wow! Ba't hindi ba sikat ng araw sa gabi? Mika! Si Ke! Sumenyas siya ng silent sa daliri. Hinatak nila ako sa medyo maunti ng tao at mahina ng music. Sino na kasama mo? Bakit ikaw lang? Nag-aalalang tanong ni Mika. Kasama ko si Felix pero nagkahiwalay kami. Alam ba ni Kiefer at Yuri na andito ka? Tanong ni Calix sakin. Bakit ko naman ipapaalam sa kanila? Umiling ako. Ikaw bakit andito ka? Nakaganyan ka pa. Sabay turo sa sombrero at sunglasses niya. Ayaw niya kasi nang pumayag na umalis ako na hindi siya kasama. Hindi siya pwede dito. Bawal ang section na dito. Paliwanag ni Mika. Bawal ang section. Kaya pala ayaw ipasabi ni Felix sa iba. Buti pa sumabay ka na sa amin. Aalis na din kami. Sabi ni Calix. Hindi pa pwede. Si Felix hindi ko pa nakikita. Sinubukan mo na bang tawagan? Tanong ni Mika sabay kuha ng phone niya. Wala ako nang dala ng phone. Hindi ko din alam kung may dala si Felix. Nilabas din ni Calix ang phone niya at tinawagang pilit si Felix. Pero feeling ko hindi rin niya mapapansin yun dahil sa lakas ng music. Nakapatay. Sabi ni Calix. Ganto na lang. Hahanapin din namin si Felix. After 30 minutes bumalik tayo dito. Sabi ni Mika na sinang-ayunan namin. Nagkakanya-kanya kami ng lakad. Pati second floor ng bahay na puntahan ko na. Nakita ko pa si Freya na may kahalikan ng iba. Kala ko ba sila na ni Kiko? Patuloy ako sa paghahanap ng may bigla ng humawak sa braso ko. Sinandala ko sa pader at pilit ako ng hahalikan. Len Hyuze. Lumayo ay sa akin. Bigla na lang tumumba yung lalaki at napatingin ako sa kaharap ko. Mukha nang tinulak siya ni Kiko para mapalayo sa akin. Ayos ka lang? Tanong niya sa akin. Nagnod naman ako. Salamat. Hinawakan niya ako sa kamay at pilit hinatak palayo sa kinatatayuan ko. Bakit para nang nawala yung pagkalasing niya? Hindi ka dapat naglalakad mag-isa. Paano kung hindi kita napansin? Sabi niya na may halong pag-aalala. Concern pa rin siya sa akin. Kaya ko sarili ko. Nabigla lang ako dun sa lalaki. Hinahanap ko din kasi si Felix. Si Felix. Andun siya. Kasama nung mga katim namin. Nag-iinom. Tignan mo yung tao na yon. Kanina pa ako hanap ng hanap nag-iinom lang pala. Tinignan ko yung part na tinuro ni Kiko. Bandang likod at mukha kang may nagkakasyahan. Tara. Sasamahan kita doon. Sabi ni Kiko. Nagnod naman ako. Habang naglalakad at nakikipagsiksikan inabutan ako ni Kiko ng bote ng alak. Ayoko. Wala ako sa mood mag-inom. Tikman mo lang. Sayang naman tong kinuha ko. Pagpipilit niya.
Ayoko sana pero nahiya na ako sa sinabi niya. Saya na nga naman pati effort niya. Tinungga ko yung alak at kung tutuusin hindi naman lasang alak yung inabot niya sa akin. Masarap 'di ba? Umiti naman ako at nagnod. Pero kahit wala pa sa kalahati yung naiinom ko nakakaramdam na ako ng hilo. Hindi ko na lang pinansin dahil na rin siguro sa dami ng tao. Nakarating kami sa pwesto ng mga katim nila. Halos maubos ko na yung laman ng bote at aaminin ko para nang tinatamaan na ako ng alak. Akala ko nagkakasiyahan sila kagaya ng sinabi ni Kiko. Pero nang hanapin ko si Felix nakasandal siya sa pader at halos bumagsak na. Puro pasa at may dugo sa muka. Anong ginagawa niyo? Sigaw ko at akma nang lalapit kay Felix pero nanlambot bigla ang tuhod ako at parang umiikot ang paligid ko. JJ, uumalis ka na dito. Ikaw ang target nila. Sigaw ni Felix. Pero wala ako nang maintindihan. Nabitawan ko na yung hawak kong bote at unti-unti na akong bumabagsak. May naramdaman akong kamay na humawak sa bewang ko. Pilit kong tinignan yun. Kiko. Nakangiti siya sa akin at parang masaya pa siya sa nakikita niya. Yung alak. Hindi lang to basta alak. Pilit kong inaalis yung braso ni Kiko na nakayakap sa akin pero wala na akong lakas. Anong nilagay mo sa alak? Something special. Something that will make you mine. Bulong niya sa akin at narinig ko pang nagtawanan yung mga kasama niya. Unti-unti nang nagdilim ang lahat at ang huli ko na lang nakita ay yung mga ngiti ni Kiko. Ang sakit sa ulo. Ayoko talaga ng mga gantong party. Pero ayokong iwan si Ella sa ganitong lugar. Sayaw tayo. Ayan niya sa akin at pilit ako ng hinatak sa gitna. Lasing ka na. Umuwi na tayo. Dito muna tayo. Kieke. This is the reason why I don't like Ella to drink. Tumitigas ang ulo niya. Ella. Huwag kang makulit. Sabi ko at pilit siya ng hinatak. Napatingin ako sa isang area ng bahay. Para kasing nakita ko si JJ. Pero imposible, mahigpit ang utos ko na wala ng section E sa party na to, mamaya na lang. Meron daw sila ng surprise para kay Felix. Sabi ni Ella at yumakap sa akin. Felix? Collins? Section na ang isang yun. Ibig sabihin, sinuway nila ko at kung andito si Felix, pwede ngang andito si JJ. Tara! May pupuntahan tayo. Aya ko kay Ella at pilit siya ng hinatak paalis. Sa dami ng tao, halos abutin ako ng siyam-siyam makarating lang sa garden ng bahay na to pagdating dun, kompleto ang basketball team except sa isa. Where the hell is Kiko? What is happening here? Tanong ko sa kanila. Napatingin ako sa lalaki ng nakalumpasay na sa sahig. Puro dugo at sugat na sa muka. Felix! What the DCA? Bakit may section na dito? Galit na tanong ko sa kanila. Gate crasher ang isang to. Sagot sa akin nung isa. Where the hell is Kiko? Natinginan sila at pare-pareho nang hindi alam ang isasagot. JJD. Dinig kong bulong ni Felix. Akma nang sisipain na sana siya ni Michael pero pinigilan ko siya. Lumapit ako sa kanya at pinakinggang mabuti ang sasabihin niya. Si JJJD. I knew it. Andito nga siya. Ang tigas ng ulo ng babaeng yun. Asan siya? Kiko D. Bulong niya. Agad ako nang tumayo at sinikmuraan si Michael. Bumagsak siya dahilan para lumayo yung iba. Asan is Kiko? Asan is Hihu yung pinsan ni? Hindi kami sigurado. Pero isa sa mga kwarto dito sa bahay yun, sagot nung isa. Nagkuyom ang kamao ko pero bago pa ako makakilos biglang tumigil yung music. Naglisawan din yun mga tao na para nang may iniiwasan. Mula sa hindi kalayuan, kita ko sila. Ang buong section E na para nang may hinahanap. Bago pa sila makalapit sa amin hinatak ko na si Ella. I need to find JJ first. Author's note, si Superman Eman Andrada. Pain. 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 Ang sakit ng ulo ko. Feeling ko pati bungo ko masakit din. Pinilit kong isiksik yung ulo ko sa pagitan ng marami ng unan. Kinapa ko rin sa Snorlax na laging nasa tabi ko. Yun nga lang, hindi ko siya makapa.
Napalitan ako ng ibango ang ulo ko para makita siya pero hindi ako makakita ng maayos. Bukod sa buhok kong nakaharang sa pagmumuka ko medyo nahihilo pa ako. Bahagya ako ng umikot at makahanap ng maganda ng posisyon. Bakit ang dami ko yata ng unan? Muli kong dinilat yung mata ko at bumungad sa akin ang puti ng unan. As in puti-puti ng puti parang ulap. Kailan pa naging puti ang punda ng unan ko? Binatak ko yung kumot ko para makapagtalakbong pero inalis ko din agad nang mapansing puti ng puti din ang kumot ko. Gray kaya ang kumot ko. Bakit ganito yung punda at kumot? Napatingin ako sa kisam. Kailan pa kami nagkaroon ng chandelier sa kwarto? Bumangon ako at tinignan ang paligid ko. Kailan pa lumaki yung kwarto ko? Shit. Sa ibang bahay ako natulog. Ano bang nangyari kagabi? Tang na. Si Kiko. Tinignan ko agad yung sarili ko. Pinakiramdam ko din yung sa baba ko. Baliktad tong t-shirt ko pero kumpleto naman na ng suot ko. Wala ding masakit sa akin sa baba. Anong nangyari sa akin? Natuloy ba yung balak ni Kiko? Tumayo ako mula sa kama at hinubad yung t-shirt ko. Banaliktad ko yun at sinuot ulit. Niligid ko yung kwarto hanggang sa natagpuan ko yung banyo. Naghilamos na ako at ang dami ng bagong toothbrush kaya kumuha na ako ng isa. Kung sino mang may-ari nito babayaran ko na lang sa kanya mamaya. After doing a business inside the restroom, immediately walked toward the door. Dahan-dahan kong binuksan yun at sumilip. Hindi ako sigurado kung nasa bahay pa rin ako ng katim ni Felix Ishit. Si Felix nga pala. Ano na kaya nang nangyari sa kanya? Sana naman walang nangyari ng masama sa kanya. Naglakad ako sa hallway nitong bahay. Putya! Ang lawak ng hallway. Saan ako susuot dito? Lakad ako ng lakad iisa ng hallway lang ata ang dinadaan ko. Kiethe! Bad trip. Sigaw ko at bumalik ulit sa kwarto ng pinanggalingan ko. Yun nga lang hindi ko na alam kung aling kwarto. Pare-pareho kasi ang itsura ng mga pinto. Naglakad na lang ulit ako nang naglakad hanggang sa matagpuan ko yung hagdan pababa. Sa wakas, yayamanin siguro may-ari ng bahay na to grand staircase ang dating nitong hagdan. Dinaig ko pa prinsesa sa paglalakad ko. Miss! Ay pala ka! Sigaw ko at halos mahulog ako sa hagdan. Buti na lang at mabilis akong napahawak sa gilid. Okay lang po kayo, miss? Sabi nung lalaki nang tumawag sa akin at inalalayan ako sa pagtayo. Oo, okay lang ni. Sagot ko at inayos yung sarili ko. Napatingin ako sa lalaki nang tumawag at tumulong sa akin ng tumayo. Kiefer. Pero para nang hindi. Mas bata yung itsura niya at mukha siya ng good boy. Halos magkasing laki lang kami. May suot din siya ng salamin. Do I have something in the face? Tanong niya. Huh? You're staring at me. Ay sorry. Kamukha mo kasi si Mark Kiefer Watson. Napatigil ako. Kilala niya si Kiefer. Ay kapatid niya to. Pupusta ako mga 25 sentimo. Kapatid mo siya? Tanong ko. Umiti siya sa akin at nagnod. Younger brother. Ay ang galing. May kapatid ang kumag na yun. Tinignan ko pa ulit siya, dahilan para mailang na siya. Please don't do that. Pakiusap niya, sorry. I just can't believe that Kiefer has a younger brother. He chuckled. Yan ang lagi nila sinasabi. Yung mga classmate ni kuya. Classmate ni kuya. Classmate ni kuya. Classmate si Felix. Ay. Kailangan ko nang umalis. Sabi ko sa kanya at nagpaunang bumaba ng hagdan. Asan ang exit? Sa taranta ko hindi na ako nakaalis sa pwesto ko at niligid ko ang paningin ko. Kaya lang hindi ko pa rin makita ang exit. Kailangan kong puntahan si Felix. Baka napano na siya, baka nilumpo na siya nung mga katim niya na kwaring masaya na nakabalik siya. Mag-animal yung mga yun. Misty. Tawag sa akin ulit nung kapatid ni Kiefer at lumapit siya. If you're looking for the brother and your friends, they are all in the basement. Sabi niya at naglakad palayo. Sumunod naman ako sa kanya. Baka andito din si Felix. Pero teka nga. Kung kapatid ni Kiefer itong sinusundan ko, ibig sabihin andito ako sa bahay nila Kiefer. Holy shit! Ngayon ko lang naisip.
I'm Keegan, you are. Tanong niya sa akin habang patuloy kami sa paglalakad. Jasper Jean. JJ na lang. Nice name, D. Nagpatulog kami sa paglalakad at nakarating kami sa hagdan ulit na pababa. Hindi nga lang singbongga ng hagdan kanina. Pagbaba namin, panibagong hallway na naman. Pero agad kami nang huminto sa unang pinto na nakita namin. Kumatok muna si Keegan bago buksan ang pinto. Pagbukas, bumungad kagad sa akin ang billiard table at si Sin na akma nang ihahampas ang tako kay Eren. Jay. Tawag sa akin ni Sin at binitawan ang hawak. Hinayaan ako ni Keegan na makapasok sa loob. Niligid ko agad yung mata ko at nakita ko si Felix na nakahiga sa sofa. Lumapit ako agad sa kanya. Felix! Tawag ko at pinagmasdang ang muka niya. Namamaga ang isang mata niya, tadtad ng sugat at pasa ang muka. Pati katawan niya mukha nang may tama din, unti-unti niya nang dinilat ang mata niya. Hi JT. Sabi niya na halos pabulong. Ano nang nangyari? Bakit nila ginawa sa'yo to? Oh. Singit ng kung sino habang pilit inaabot ang ice bag kay Felix. Kinuha ni Felix yun at tinignan ko kung sino yung nag-abot sa kanya. Si Kiefer Kumag. Ginamit nila si Felix eh. Sagot ni Yuri na nasa likod lang ni Felix. Nakaupo siya sa isang stool sa harap ng parang bar. May baso siya ng hawak at alam kong alak ang laman nun. Paano nang ginamit? Ikaw ang target nila. Ang target ni Kiko. Sagot ulit ni Yuri. Lumapit si Kiefer sa kanila at kumuha din ng baso para lagyan ng alak. Umalis muna ako sa tabi ni Felix at lumapit kila Yuri. Ano nang nangyari kagabi? Saka paano ako napunta dito? Tanong ko sa kanila. Nagtinginan sila Kiefer at Yuri. Makahulugan ang tingin na yun. Calix text me. He told me that Felix and you are at that party. I asked him what's going on. He explained that you can't find Felix. Sabi ni Kiefer at uminom. I knew that moment that something is wrong, so call everyone and we went there. Kaya ba andito rin sila Sin at Eren? Sandali ako nang tumingin kay Felix na dinidikit pa rin sa mukha niya ang ice bag na abutan namin si Kiko sa kwarto. Before he do anything to you, we stop him. Yuri added. Hala! Talagang may balak siya sa akin. Ano na lang ako ngayon kung natuloy yung balak niya at hindi dumating sila Kiefer. Baka na Denzel and Grace the second ako. But wait! Kung naabutan niyo kami sa kwarto. Nakita niyo ko na walang damit? Gulat na tanong ko at agad na pinag-cross ang braso ko para takpan ang dibdib ko. Taka nila kong tinignan. Wala kami nang nakita sa'yo, sagot ni Yuri. Paano nang wala? Baliktad yung t-shirt ko nung nagising ako. Alangan naman na sinuot ko yun ng ganun. Siyempre magiging ganun yun kung hinubad at sinuot ulit sa akin. Pero balik, you're being paranoid. We don't see anything. Sabi ni Kiefer. Baka naman hindi sila yung nagsuot sa akin ng shirt ko. Pwedeng si Kiko at nataranta lang siya. Ay ewan. Basta walang naganap na milagro. Panay ang tungga nilang dalawa ng alak. Ano ng oras na ba at nagagawa pa nila ng uminom ng ganyan? Bakit ba ang aga-aga niyong tumungga ng alak? Tanong ko sa kanila. None of your business. Sagot sa akin siyempre ng hari ng mga ulupong. Jay. Si Eren nga oh. Dinig kong sigaw ni Sin, tumingin ako sa kanila at mukhang may balak na silang magbalyahan. Puntahan mo muna sila. Utos sa akin ni Yuri kaya lumapit muna ako sa kanila. Sa totoo lang mukha sila ng stress na stress. Para bang ang dami nila ng isipin. Siguro pagod lang sila pareho. Bago pa ako tuluyan ng makalapit kila Sin at Eren lumingon ako ulit kila Kiefer. Kiefer! Yuri! Thank you! It's 8 oras and we're already drinking here. Hindi maganda ng almusal but it makes us clear our mind. Tama ba yung ginawa natin? Para nang sinunod na rin natin utos niya. I said to Kiefer. Hindi natin sinunod ang utos niya. Pabor sa akin yung ginawa natin. At least we don't need to explain everything to JJ. Sagot niya sa akin. Last night is a mess. Napakalaking gulo nun. Halos lahat ata ng kalalakihan nakipag-away sa amin.
But what surprised me the most is Ari's action. Flashback. Sa gate pa lang ng bahay mainit na ang tingin sa amin ng mga tao. Bawal ang Section E sa party na tuwino, ipakalat ba naman sa Facebook at Twitter sino nang hindi makakaalam nun? Kiefer. Tawag ni Calix habang tumatakbo palapit sa amin. Hatak-hatak niya si Mika. Paglapit sa amin, sandali sila nang naghabol ng hangin. Hindi namin makita si Felix and now we can't find JJ. Sabi ni Calix. Sa laki ng bahay at dami ng tao talaga nang mahihirapan sila nang hanapin sila Felix at JJ. Pero nakita ko si Kiko. Meron siya ng buhat-buhat na babae. I'm not sure pero para nang si JJ yun. Dagdag ni Mika. Napatindig ako ng tayo. What the hell? Kung wala nang malay si JJ, that son of IGTC. Meron siya ng balak kay JJ. Galit na sigaw ni Kiefer. Mabilis siya nang naglakad papasok sa bahay. Agad kami nang sumunod sa kanya. Sa dami ng tao mahirap kilalanin isa-isa pero I'm only looking for one specific person. Mahanap ko lang siya babasagin ko mukha niya. Naiisip ko palang nahawakan niya si JJ, kumukulo na ang dugo ko. Tumigil ang music at agad na umiwas ang mga tao sa amin. Asan ni Kiko? Galit na tanong ni Kiefer sa lahat. Walang nagsalita pero merong ilan sa kanila na tumuro sa likod ng bahay. Mabilis kami nang tumungo doon. Mga player ng basketball team ang naabutan namin. Nakapaligid sila sa isang bagsak na lalaki. Drunk person. Is the first thing that came up in his mind but just realize who is that person. Felix. Si Felix. I shout. Agad na lumapit sila Edrix at Kit kay Felix. Bahagya namang lumayo yung mga walang hiya. May malay pa siya. Sigaw nila Kit. Agad kong tinignan ng masama yung basketball player. Ano nang kahayupan tong ginawa niyo? He gate crashed to this party. Sagot ng isa sa kanila. Hindi gawain ni Felix ang mag-gate crash. Packing Lear. Section E. Sigaw ni Kiefer. Siguraduhin niyong wala nang makakapaglaro sa kanila ng basketball. Agad na naalarma yung mga player. Pero wala kami pakidon. Sunod-sunod na lumapit ang mga classmate namin sa kanila at agad sila nang binigyan ng ultimatum. Merong lumaban pero wala ding nagawa. Merong nagmakaawa pero wala kami ng awa. Merong sinubukan ng tumakas pero hindi rin namin pinatakas. Napatingin kami sa likod ng may nagsigawan. Shit! Agad na sumugod sa amin ang mga tao. Of course, papayag ba ang mga Avis na saktan ang mga player nila? Agad ako nang umiwas nang may nagtangkang suntukin ako. Agad ko naman siya nang ginantihan na hindi niya naiwasan. Knockout. Yuri! Hanapin niyo si JJ. Kami na bahala dito. Sigaw sa amin nila Rory. Tinignan ko si Kiefer at sumang-ayon din siya sa sinabi ni Rory. Pinilit namin ang pumasok sa loob kahit halos itulak na kami ng mga tao. Saan mo dadalhin ang isang tao kung may balak ka sa kanya? Tanong sa akin ni Kiefer. Stupid question. Siyempre sa kwarto. Mayabang kong sagot. Then realize something. Pwede nang sa bedroom dinala ni Kiko si JJ. Dumampot ako ng isa ng lalaki ng susuray-suray na dahil sa kalasingan. Nasaan ang bedroom? I ask. Hindi nagsalita yung lalaki pero tinuro niya yung hagdan paakyat ng second floor. Binitawan ko siya at agad kami nang tumakbo ni Kiefer papunta doon. Halos sirain na namin lahat ng pinto na makita namin para mabuksan. Pero napatigil kami nang bigla na lang bumukas ang isang pinto at tumilapon si Kiko. Puro dugo ang muka niya. Lalapitan na sana namin siya pero kasunod niya nang lumabas si Aris. Galit na galit ang itsura nito at sarado ng sarado ang kamao. Agad niya ang nilapitan si Kiko at pinagsusuntok. Si JJ. Sabi ko at akma nang papasok sa kwarto ng pinanggalingan nila. Bigla na lang tumayo si Aris at humarang sa pinto. Diyan lang kayo. Sigaw niya sa amin at naghabol ng hininga. O wala siya ng damit. Dugtong niya. Hinayaan namin siya nang pumasok sa loob. Kahit madilim at tanging liwanag galing sa bukas na pinto ang gamit niya, pinilit niya ng suotan ng damit si JJ. Nang matapos siya, sinenyasan niya kami nang pumasok. Agad ako nang lumapit kay JJ. Mahimbing ang tulog niya. Ano nang ginawa ni Kiko?
Galit na tanong ni Kiefer. Wala pa. He's removing Jay's shirt when came here. Sagot ni Aris at naupo sa sulok. Nanginginig ang kamay niya. Ramdam ko din ang sobra ng pagod niya. Sa itsura ni Kiko para nang inilabas na niya lahat ng galit na meron siya. Pero hindi nakaligtas sa paningin ko ang mga sugat sa mukha niya. It's look like Kiko fight back. Ihahatid na namin si JJ sa inyo. Babalikan namin si Kiko sa ginawa niya. I said. Aris shook his head. No. Sa akin siya magtatanong paggising niya. Don't know what to say or explain to her. Take care her home but please don't tell that I'm here when you came. As don't understand but it was I think the best idea. Hindi ako mapapakali hangat hindi nagigising si JJ. Binuhat ni Kiefer si JJ na para ng sako sa balikat niya. Seriously? Ayusin mo naman yung pagbuhat sa kanya. Utos ko pero tinignan lang niya ako ng masama. Naglakad na kami palabas pero bago pa kami mawala sa paningin ni Aris nagsalita siya. Take care of JJ. Please. Yuri. He said almost whispering. I nodded my head and immediately ran to follow Kiefer. End of flashback. Aris just proved me one thing T. Kiefer said while looking at the glass that he's holding. He really have packing care to JJ. Nagkuyom ang kamao ko. Hanggang ngayon, bakit yun pa rin ang nasa isip niya? Until now. You still think about your plan? I said. Kiefer looked at me seriously. Like he already know what I mean. He gripped the glass reason for it to crack. I always think of it T. Madiin niya nang sabi. You can't lie to me. You know what I think. I look at him in the eye. This is not just about your plan, about your revenge or hatred to Aris. This is about something else. He look away and drink. I got you now. I know you well Kiefer. I know when you're thinking about something. I know when you want to say something but hold it and know when you're guilty about something. You have feelings for JJ. Nagugutom na ako. Gusto ko sana nang humingi ng pagkain pero kanino? Umuwi na kaya ako, kaya lang hindi ko alam kung gaano kalayo tong bahay nila Kiefer sa bahay namin. Ikaw naman JJD. Sabi sa akin ni Sin at pilit inaabot yung tako. Ipukpok ko kaya sa kanya to? Ayoko. Kayo na lang maglaro. Sabi ko at naglakad palayo. Kanina niya pa ako tinuturuan mag-billiard pero hindi naman ako nakikinig. Nagugutom na kasi talaga ako. Lumapit ako kay Felix para kamustahin siya. Sabi kasi nila Eren, wag ko daw hahayaan na makatulog siya. Hindi naman nila sinabi kung bakit. Felix T. Tawag ko sa kanya. Pinilit niya nang idilat yung isang mata niya. Nagsara na kasi yung isa dahil sa pamamaga. JD. Tawag niya sa akin. Sorry ah. Bakit ka nagsorry? Ako nga dapat eh. Ako dapat. Iinaya kasi kita. Dapat nung uuna pa lang, naisip ko na yun. Wag mong isipin yun. Dumating naman sila Kiefer para tulungan tayo. Nagpilit siya ng ngiti at nilipat ng pwesto yung ice bag sa mukha niya. Tinulungan ko siya ng ilipat yun at bahagya ng diniinan. Bigla nang bumukas yung pinto kaya napalingon ako. Si Keegan. Kuya. Breakfast is ready and I would like to invite your friends to eat with us. Formal na sabi ni Keegan. Tumingin ako kay Kiefer para alamin yung sasabihin niya pero nagulat ako nang mapansing dumudugo yung palad niya. Kiefer yung palad mo. Sabi ko sa kanya pero hindi niya ako pinansin. Naglakad siya palabas ng pinto at nilagpasan lang si Keegan. Tinignan ko si Yuri na naiwang nakatayo sa pwesto nila. I'll take that as a yes. Please follow me T. Sabi ni Keegan at akma nang aalis na. Keegan. Tawag ko sa kanya at huminto siya. Si Felix kasi hindi siya makakasama sa amin. Tinignan naman niya si Felix at ngumiti. I'll send the doctor and Eva Butler here to help him. Lumakad na siya ulit at sumunod naman sila Sin at Eren sa kanya. Hindi muna ko umalis para may kasama si Felix pero pati pala si Yuri nagpaiwan muna. Sumunod ka na sa kanila. Utos ko kay Yuri. No. I'll stay here with you.
Hinayaan ko na lang siya dahil alam kong hindi siya papaawat. Yuri pa, parang Kiefer din yan. Ano nga palang nangyari kay Kiefer? Tanong ko sa kanya at lumapit sa bar kung saan sila nakapwesto kanina. Basag na baso at dugo ang nakita ko. Hindi ako sigurado sa nangyari. Wala naman kasi ako nang narinig na nabasag. May nasabi kasi ako ng hindi maganda at pinanggigilan niya yung baso. Sagot niya sa akin at napakamot sa ulo. Hala! Yung secret namin. Baka sinabi na niya yung secret namin kaya nagkaganon siya. Baka hindi siya natuwa or ayaw niya. Anong sinabi mo? It's nothing. Don't worry about it, see. Mabilis niya nang sagot sa akin. May pumasok na lalaki ng naka-white polo. Nagpakilala siya ng butler ni Keegan kaya naman iniwan na namin si Felix at sumunod na kila Sin. Nakasunod lang ako kay Yuri. Mukha kasi nang alam niya yung pupuntahan. Ilang taon na si Keegan? Biglang tanong ko kay Yuri. Ang awkward kasi ng atmosphere. Wala kumikibo sa amin kaya bumabalik sa alaala ko yung ginawa niya. 14 na, mabilis niya nang sagot. 14 na. Same age lang kay Sin pero halos malagpasan na niya. Ang bata pa pala niya. Don't trust him. Biglang sabi ni Yuri nagpatigil sa akin. Really? He's cheap psychopath. Hala! Baliw si Keegan. Ibig sabihin. Baliw, not literary psycho. We just call him like that because he acts like one. To make it easy to you, he is the worst version of Kiefer. Paliwanag niya. So din be worst version pala si Kiefer. Kala ko siya na yung worst sa lahat. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa labas kung saan may pool. Kala ko ba breakfast? Nilibot ko yung tingin ko at nakita ko sila sa gazebo. Kumakaway kasi sa akin si Sin habang may subo ng tinapay. Dito talaga sila nag-aalmusal. Tanong ko kay Yuri at naglakad kami palapit sa kanila. Hindi. Pero dito gusto ni Keegan. Sagot sa akin ni Yuri. Paglapit namin sa kanila, agad na tumayo si Keegan at binatak yung upuan sa tabi niya. Pinaupo niya ko at inasikaso. Ang gentleman ang dating niya. Para nang hindi naman worse. Mukha nga siya ng good boy version ni Kiefer. Wala si Kiefer at busy naman sa paglamon ang mga luko. Binigyan ako ng pagkain ni Keegan sa plato. Enjoy your breakfast, see. Sabi niya at mumiti. Napatingin ako kay Yuri na nakatingin din pala sa akin. Umiinom siya ng kape at para nang pinakikiramdam si Keegan. Habang kumakain hindi ko maiwan na hindi magtanong. Aasan pala si Kiefer? Behind you, G. Mabilis na sagot ni Keegan sa akin. Tumingin naman ako sa likod at naglalakad palapit ang bago ng ligo na Kiefer. Naka-short lang siya at shirt pero meron siya ng kasunod. Mas pinabata ng version ni Kiefer at Keegan. Yun nga lang mas masungit nga lang ang itsura niya. Ang aga mo nagising, Kiren. Pang-aasar ni Keegan dun sa bata. Kiren pala ang pangalan niya. Pupusta rin ako kapatid ni Kiefer to, mga 25 sentimo. Shut up. Mabilis na sagot nung Kiren kay Keegan. Ay ang sungit. Naupo si Kiefer sa katapat kong bangko. May benda na yung kamay niya. Pinagmasdan ko siya pero hindi man lang niya ako tinignan kahit sandali. Napatigil ako nang mapansin ko yung Kiren na nakatingin sa akin. Titig na titig siya at halos tunawin na niya ako. So hindi pala bakla si Kuya Kiefer. Sabi niya dahilan para mabuga ni Kiefer yung kape ng iniinom niya. Bahagya naman ang natawa sila Yuri na pilit nilang tinago. He keep bringing boys instead of girls. So I thought he was gay. Paliwanag pa nito. Gusto ko rin sana nang matawa kundi lang nakakamatay yung tingin ni Kiefer. That's come from the boy who can't even look Yuichi's eye. Sagot ni Yuri dahilan para matigilan siya at mapangiti si Kiefer. Yuichi. Yung feeling nang hindi ako makarelate sa sinasabi nila. Kahit kasi sila Eren nakikitawa rin sa pinag-usasapan nila. Speaking of Yuichi. She called me yesterday, uwi na raw siya dito because she's missing you. Dagdag pa ni Yuri. Bigla na lang namula si Kiren at para nang nawalan na ng gana ng kumain. Sino yung Yuichi? Tanong ko kay Keegan na siya ng pinakamalapit sa akin. Yuri's younger sister and Kiren's crush. Mabilis na sagot niya sa akin. Shut up.
She's not the crush. Galit na sigaw ni Kiren dahilan para magtawanan pa sila. Nga pala. May kapatid nga pala si Yuri na nasa Japan. Hindi ko kasi alam pangalan nun. Nagpatuloy pa sila pag-aasaran. Nakikitawa lang si Kiefer pero hindi siya nagsasalita. Kahit sandali hindi man lang niya ako tapunan ng tingin. Nakaramdam ako ng lungkot. Kahit nakakatuwa makipag-asaran kila Keegan at Kiren hindi ko maiwasan. Natapos ang almusal at puro kwentuhan na lang ang ginagawa namin. Nakakalibang at nawala sa isip ko yung oras. Keegan, ano ng oras na? Tanong ko. Tinignan ni Keegan yung wristwatch niya. It's 9:58. Thank you. May lakad ka ba? Tanong ni Yuri sakin. Wala naman. Iniisip ko lang kasi si kuya. Hindi ako umuwi sa amin, baka hinahanap na niya ako. Paliwanag ko. Angelo knows that you're here. Sabi ni Kiefer. Alam ni kuya. Tinawagan namin siya kagabi. We already explained what happened so you don't need to worry about him. Dagdag ni Yuri. Okay. Nawala naman yung pangamba ko kahit sandali. Pero iniisip ko din si Aris. Hindi kasi ako nagpaalam sa kanila. So you have an older brother? Tanong sa akin ni Keegan. No, he's not my brother but an older cousin and as a respect we call him kuya. I explain. Really? What his name? Michelangelo Fernandez. Oh. Pinsan mo si boss? Medyo gulat na tanong ni Keegan. Boss? Boss? Bakit boss ang tawag mo kay kuya? Yun ang tawag sa kanya nila Yuri at kuya Kiefer. Napatingin ako kila Kiefer at Yuri pero agad sila nang umiwas ng tingin sa akin. You don't know about it. Lagi sila nang magkakasama dati, Keegan. Kiefer cut him. Makahulugan ang tingin na ibinigay ni Kiefer sa kanya. Sandali silang nagtitigan at muling humarap sa akin si Keegan. Umiti siya sa akin. Sorry if keep asking question. Oo, okay lang ni. Ibig sabihin dating magkakasama sila kuya. Kaya pala kilala niya si Yuri at Kiefer. Pero magkagalit si Aris at Kiefer kaya paano sila nagkasama? Saka nung huling pagkikita nila halata nang hindi masaya si Kiefer. Ano kaya nang nangyari sa kanila? Bigla na lang tumayo si Eren at Sin, kailangan ko nang umuwi. Nag-text na sa akin si mama ko. Sabi ni Sin at lumapit sa akin. Sasabay ka ba, Jay? Bubuka pa lang sana ang bibig ko para sumagot pero inunahan ako ni Yuri. Ako nang maghahatid sa kanya. Sage. Bye, Jay. Sabi ni Sin at naglakad na paalis. Sasabay na ako sa kanya. Ingat, Jay. Bye. Paalam ni Eren at sumunod na kay Sin. Bye. Ingat kayo. Paalam ko sa kanila. Hindi ko inalis yung tingin ko kila Sin at Eren hanggang sa tuluyan na silang makaalis. Sandali nang tumahimik ang lahat hanggang sa tumayo na rin si Kiren. I'll get back inside. Boring na dito. Sabi niya at naglakad na rin palayo. Parang nakikita ko na yung future ni Kiren. Kiefer na Kiefer kasi yung dating niya. Sana nga lang hindi siya maging kumag or ulupong kagaya ng kuya niya. Pagkalayo ni Kiren naglabas ng isang kaha si Kiefer. Kumuha siya ng stick at inabot yun kay Yuri. Naunang siya nang nagsindi bago iabot yun lighter. Naninigarilyo pala sila. Napataas ng isang kilay si Kiefer nang mapansin niya nang titig na titig ako sa kanila. You can ask if you want. No need to stare like that. Sabi niya. Umiling ako. Minsan na akong nag-train yan at hindi na ako ulit. Napatigil si Yuri at para nang hindi makapaniwala sa sinabi ko. You do? Elif, did you stop? Tanong ni Keegan. Pinasok kasi ako ng boyfriend ko nung nahuli niya ako kaya hindi na ako umulit. Dire-diretso kong sagot na may halong inis. Ay teka. Tama bang sabihin ko pa sa kanila yun? He did what? Inis na tanong ni Kiefer. Dapat yata hindi ko na sinabi. Nag-iba kasi bigla yung mga itsura nila Yuri. Nag-sorry naman siya agad. Dala lang ng galit. Palusot ko. You're talking about this Cyrus guy? Tanong ni Yuri. Tipid na tango lang ang sinagot ko sa kanya.
Malinang-mali talaga na sinabi ko pa. Yung itsura nila Kiefer at Yuri para nang papatay na ng tao. Lagot.